Isa lang ang masasabi ko sa inyo mga umahadlang ng katotohanan. Ako lang naman ang ginaganito ninyo eh. Hindi binablock ninyo. Hindi maipo sa mga kwangko. Pero sige lang. Hindi kayo nakakasiguro sa akin. Sinasabi ko sa inyo. Yung mga demonyo, hindi ko inurungan kayo pa. Kaya humandaan naman kayo. Oras na ako nagmisyon. Sisiguruhin ko kayo kung anong gagawin nyo. Paano ninyo sasanggain ang kwangko. Hindi ko kayo sasaktan. Bahala yung kataas-taasan. Kaya sinabi ko na nga, napakalapit na ng panahon. Ginagawaan pa ninyo ako ng katarantaduhan. Marami nagre-reklamo sa akin. Bakit hindi maipost? Hindi, kung ano-anong pinalalabas ninyo sa mga kwan, sa mga FB na kinukuhan nyo. Ginawa na ninyo yan noon, nagpapasensya ako. Pero ngayon, hindi na. Dahil alam ko lang kung saan ko kayo titirahin. Kaya humanda na kayo. Ito, mga ako na ito. Ayaw ninyo malantad yung mga gawain na ninyo masama. Kaya ganyan. Ayaw ninyo malantad ang China. Ayaw ninyo malantad ang Amerika. Ayaw din ninyo malantad ang mga Marcos, ang mga politiko dito. Kayo ang nagpapahirap sa bayan. Akala ba ninyo, porque maraming Amerikano dito, kaya ninyo akong takutin? Porque nandyan ang mga China, kaya ninyo akong takutin? Kaya sabi ko nga, kung yung demonyo hindi ko inurungan, kayo pa. Kaya nga meron akong gagawin sa inyo. Ewan ko lang kung hindi kayo magsisi. Sinasabi ko na lang. Ako mahaba ang pasensya ko, pero pag ganyan na, ang ninahadlangan na ninyo yung katotohanan. Kasi, yan ang sinasabi ko, ang pandarayan ng eleksyon ay nasa Wuhan, City. Oh, bakit nasa Wuhan? Hindi ba nandyan si Bill Gates? Nandyan yung mga swab, yung mga Committee of 300. Yan ang pinagmamalaki ni Marcos dahil sinasabi niya, member siya niya, New World Order. Kaya nga, kinukan nila yung mga bakuna na naman yan. Gaya nung sabi ng putang inang Villanueva na yan. Kung hindi daw pumunta mga tao, meron daw sasakyan, mga tricycle na pupuntahan sa bahay. Putang ina mo ka, na Villanueva ka. Ikaw ang putang ina ka na kwan. Pinangangaral nyo, salita ng Diyos. Pero kayo, mukhang demonyo, magnanakaw ka naman Isa ka sa magnanakaw ng pondo. Sinasabi ko, lahat kayo. Kaya nga yung mga, pinos ko na nga yung kwan yung pagkuka ni Marcos alam ng buong mundo na yung Marcos na yan ay magnanakaw. At yun ang ginawa. Binakmail siya. Akala naman ng Amerika, akala ng mga Marcos na yan, kaya nilang buksan yun na naka-frozen na kayamanan. Si Trump nga, napapahiya na Dahil sinasabi niya, siya magkukan na ni Sara Gisara. Anong alam mo dito, kako? Kayamanan ng Pilipinas nito, bakit ka makikialam dito? At maging si Kennedy, sinasabi ko na nga, medyo nag-alangan na ako. Bakit? Yung kinuha niyang vice president niya, running mate niya, ay kakwan ng Silicon Valley, abogado ng Silicon Valley. Itong kayamanan na ito, pinag-iingatan ko ito. Hindi kung kan, mamadaliin ninyo ako para magkamali ako. Putang ina nyo. Sabi ko, kung sino nagmamadali sa akin, kalaban ko. Unti-unti na lumalabas ang katotohanan. Ay sa mga kwang nga sa mga ibang bansa, kilala ako. Oo, ganito na itsura ko. Pero bakit
kwan nila ako. Marami nakikipren request sa akin, lalo na dyan sa India, sa kwan na yan, Bangladesh, sa Sri Lanka, sa Africa. At maging kwan, ibang bansa din na kakwan sa Euro countries. Kasi alam nila na hindi kay Marcos yan. Tapos gaganyanin ninyo kami. Sige lang, gawin nyo. Kaya sinasabi ko, humanda kayo. Dahil pag ako lumarga, itong mga susunod na araw, ewan ko lang, sisiguruhin ko kayo na magsisisi kayo. Hanapin ninyo si kamatayan, pero hindi darating sa inyo si kamatayan. Pero itong mga politikong magnanakaw na ito, sisiguruhin ko na makukulong sila. Tuyo ng mga bansa, tignan ninyo mga temperadora ngayon. Kung hindi mabuksan ng deuterium. Kaya yung mga putang ng mga kunayam, yung tatlo na yan, Marcos, yung Mapilindo, China, Amerika, yan ang kinukan nila dito, makuha nila ang kayamanan dito. At itong mga putang ng mga Marcos na ito at mga politiko na ito, yan ang sinasabi ko na nga sa inyo. Ibinibenta nila ang bayan. Ano Duterte, hindi ba? Bakit ikaw Sara, hindi ka makakibo? Wala kang imik doon sa kwan. Dahil yung salita mo, nagsasalitang inchik ka pa eh. Hindi ba? Siguro naintindihan mo itong salita na ito. Piyawsi. Tangin na nyo. Lahat ng kwan, pipigilan ninyo. Akala na ninyo, makuha kayo. Hindi yan. Dahil yung gagawin ko, damay-damay na kayo. Kung maaari lang itong mga puta, itong mga politiko na ito makuha lahat yan Guantamano, di kaya doon sa Puga Island. Kaya nga sinasabi ko, hindi ninyo ako kayang takutin. Pinalipan na ng drone dito sa lugar ko Pagkatapos yung eroplano na ang ilisin nandoon sa dulo ng mga pakpak. Pinuntahan kami dito. Wala namang ganun eroplano ng Pilipinas. Paikot-ikot sila dito. Takot din ng Amerika Yun ang sinasabi ko. Alam na ng buong mundo, nandito nang gagaling ang pera ng pinampipinas ng terorista. Kaya nga, si Zelensky nagpunta noon dito. Kinausap si Marcos, yung tunay na anak ni Marcos. Pati yung Saudi na yan. Marami nagpupunta dito. Buong akala nila, nandito ang kayamanan ng mga Marcos. Walang kayamanan ng mga Marcos. At yan, alanganin din ng Amerika. Kaya nga dito na sila nag-iimprenta ng dollar. Hindi ba dilema? Kaya kakampi na ninyo si Mar Rojas. Kayong mga Marcos, hindi ba? Kaya nga yan ang sinasabi ko. Maski na kay Lini, wala akong tiwala dyan. Dahil yan, na-briefing yan sa Amerika. Ilalantad ko lahat ang mga kawalangyaan nyo. Kala nyo, kaya ninyo akong takutin. Nag-iisa ako, pero hindi ko kayo urungan. Maski na ilang sundalo, pag malaki mo sa akin, Marcos ka. Yan putang ina ka. Hindi ako urong. Pag mamalaki mo China, tsaka kwan, putang ina mo. Ang Pilipinas, ang mga mahihirap dito, namamalimos na, pero kayo, pinayayaman ninyo mga tiga-ibang bansa. Kaya putang ng ama mo, hayop, salot, kayong mga Marcos. Kayo ang nagpapahirap sa bayan. Kaya nga, yung ng Australia, yung journalist na babae, Sarah Ferguson, hindi maniwala
na pag-aari ninyo yung mga kayamanan na yan. Kaya kayo na ganyan, naaburido na kayo. Marami pa mamamatay. Itong sa gagawin ko. Dahil yan, kailangan gawin ko na dahil yung nakasunod sa akin nandyan na. Pagkatapos may nagsasabi na ang 7 espiritong gumagalaw. Anong malay nyo dyan? Kung alam niyo yung 7 espiritong gumagalaw, bakit hindi nyo kilala ang pangalan nila? Ako kilala ko. Ultimo yung pangalan ng kataas-taasang alam ko ang pangalan. Pero ako hindi kumikibo dahil baka pagkaperahan ng mga religion. Kaya yung mga religion na yan, mga bulaan yan. Anong kaligtasan nyo sa religion? Sasabihin ninyo, guide lang yan. Pinagkakaperahan ninyo, mga ninanakaw nyo. Ninanakawan ninyo ang Diyos. O, tignan mo sa Malakya, 3:7-9, ninanakawan ninyo ang Diyos. Ako, hindi na ako magtatagal na magsalita. Total, masyahan na kayo sa pagkukuhan. Pero, humanda na kayo. Sinasabi ko na lang. Tawanan ninyo ako. Sige, okay lang sa akin. O ikaw, Tabe, bakit nagpapadala ka sa akin ng mga iba-ibang picture? Para lituhin mo ako, maski na anong gawin mo. Alam ko lang kung nasaan ka. Tandaan mo yan. Hagilapin talaga kita. Kaya nga doon sa mga tao nagmamadali sa akin, ituturing ko kayong kaaway. Dahil yan, pinag-iingatan ko yan. Ayaw ko magkamali. Dahil sobra na ang hirap ng mga mahihirap ngayon. Tapos itong putang inang Marcos na ito, pinayayaman Amerika pagkatapos China. Ginagago ninyo kami. Kaya humanda ka rin. Sinasabi ko nga, ihungudgod ko ang mukha mo sa Malacanang Ang ina ka, presidente ka, minumura lang ng isang mahirap. Wala kang magawa. Pati yan sina Browner. Puta yan, pagpunta-punta nila doon sa na kumwari binumba sila, palabas lang yan. Para sabihin, matino sila. Putangin mo, kung kalaban mo ng China, bakit hindi nyo kayang tanggalin yung communication tower ng China sa loob ng mga kampo? Dahil yan ang ginagamit nila sa pandarayan ng eleksyon. Itong putang ng Glenchong na ito, akala niya siguro, ito yung mga trayo na ito, mga maharlikan general kayo. Ngayon, gaano kalaking utang? Ang laki na ng utang ng Pilipinas. Hindi pa sinasama yung kwan. Kaya, pabalik uli sa Great Reset. Kaya nga Amerika, nandito na yung mga kwan nila Kaya nga nag-iimprenta na ng Pilipinas. Gaya ng sabi ko, ang Pilipinas ngayon, ang nagpipinansa ng mga terorista at saka mga kwan. Gera. Ina-blackmail yan ng Amerika. Dahil hindi, paano, ba-blackmailin, hindi naman kanila. Gusto niya mabuksan yung mga kayamanan na yan. Ako hindi na magtatagal. Basta yan, humanda na kayo. Sinasabi ko na lang. Alam ko lang kung saan ko kayo titirahin. Pasensyahan na tayo, kayong gumawa. Pipilitan na ako. Di naman ninyo alam kung anong gagawin ko. Dahil ako lang nakakaalam ng kuwang ko kung anong gagawin ko. Wala akong pinagsasabihan. Kaya humanda na kayo. Sinasabi ko na lang.